Isang magandang Martes ng gabi sa inyong lahat. Sorrowful Mystery Martes yan. Ang kasama ho natin dito ngayon, si producer Jake Bacod ay nag-aanyaya sa inyo. Nasawahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa pagpapatuloy ng programang Dr. Love Radio Show ngayong Martes ng gabi. Iyon, Martes ng gabi at 3 na po ngayon ang buwan ng September. At ito po si Brother June Banaag until 11 sa ating programa at magkakakwentuhan po tayo at marami tayong mga pag-uusapang topic. Sapagkat tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang ating live stream ng ating episode tonight. At syempre ho, sa ating mga kapatid. Bakit, Brother June? Ikaw ba'y Iglesia ni Cristo at tinatawag mo kaming kapatid? Di kapitbahay, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. Don't forget, subscribe po sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi sa programang ito ng kanilang mga kwento ng buhay, mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan sa ating counseling portion, maaari kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay tumawag sa ating hotlines. Ang bilang ng ating telepono ay 863-157-8 at 863-16674. Umulan sana ng pera yung dollar, ha? Koyang! Sumulangit na si Koyang. Isa sa mga napakabuting tao sa broadcast industry na nakasama natin si Kuya Cesar. At hindi po natin malilimutan yan. Ilang dekada kami magkasunod ng programa niyan at napakabait na tao, napakabuting tao. Kuya Cesar, hindi ho lumaki ulo sa kanyang katanyagan. Bueno, 9:41 ang tumpak na oras. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Martes at 3 ng Setyembre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, ika-3 ng buwan ng Setyembre, kafiestahan ng isang dating Santo Papa at paham ng simbahan, si Saint Gregory the Great. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 31 hanggang 37. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki doon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas. Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Subalit sinaway siya ni Jesus, tumahimik ka. Lumabas ka sa taong yan.
At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi, kaya nasabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masamang espiritu at lumalayas naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing yun. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 9:46 ang tumpak na oras. Nagpapacheck na ho ng attendance. Ang aga nagpapacheck ng attendance bagamat umuulan ngayon. Anong masarap kainin ngayon umuulan? Hot pandesal at Spanish sardines. Hindi pa ako nakakabili ng Spanish sardines. Meron dyan sa baba? Meron dyan? Meron? Yung maanghang? Ay naku, sige. Pero sabi nila masama daw ang sardinas sa may arthritis. Oo, kasi may preservative yun. Di bale, may gamot naman eh. Ay naku, di baling sumakit ang tuhod, makain lang yung gusto. Ang katuwiran ko naman po, kailan ako papakainin pag hindi na ako makakain, pag hindi na ako makabangon, ganun ba? Di habang nabubuhay pa, pakain nyo sa akin yung gusto kong kainin. Ay nako, Chato Sakluti, nagpapa-check ng attendance. Magandang gabi sa iyo. Chato Sakluti, ang ating kaibigan since time immemorial. Ganyan ang edad ni Chato Sakluti, time immemorial. Yan. Zenny Dayang Hirang, kawaring Zenny Dayang Hirang, kaibigan din yan ni Jake. Nakilala ni Jake yan doon sa ating birthday party sa Manila Hotel. Marivi Viola, Myra Bulisay, Elizabeth Villa Gonzalo, good evening and happy listening. Magandang gabi kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Good evening kay Zenny Raimundo ng Serendra dyan po sa Taguig. Isa sa mga pilgrims natin na palagi raw nanonood sa programa natin si Ellen Leong. Ito yung kasama namin sa Holy Land, sa Korea, at saka sa maraming lugar pa. Ellen Leong, napakasayang kasama, napaka-active at very positive. Very positive. Walang kaek-ikan, walang kayabangan, walang hindi siya toxic na tao. Palaging nakangiti. Ellen Leong. Kasama natin ito sa Manila Hotel, Jake. Oo, si Ellen. Magandang gabi, Ellen. Thank you for continuously trusting the program. Maraming salamat. Ang mapapanood po natin ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love, ay isa po sa mga episodes ng programang Face to Face sa TV5 na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Okay, kung kayo po ay merong komento at gusto niyo magkomento dito po sa inyong mapapanood ngayon sa ating episode, pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Narito ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Aso Mo, Kargo Ko. Aso mo yan bakit ako magkakargo dyan? Aso Mo, Kargo Ko. Alamin ho natin kung ano ang episode na ito sa ating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Nanay Virginia, ano ba itong inirereklamo ninyo tungkol sa dumi ng aso? Opo, ma'am. Kasi pinababayaan niya po yung dumi ng aso. Lagi po Sino po? Si Merlinda po. Si Merlinda. Berlinda. Okay, so ang sinasabi mo, nagdudumi dun sa bakuran mo ba? Opo. Sa daanan po namin.
Sa daanan nyo mismo. At pinababayaang nakakalat lang doon. Ilang beses nangyayari ito? Matagal na Madalas ba? po yun. At Kasi matagal na ba? Matagal na po yun. Nareklamo ko po sa barangay pero hindi rin po na-actionan. Okay, pero paano po nyo napag-uusapan ni Berlinda po yan? Ikaw ba ay nagreklamo na mismo sa kanila? Opo na. Lagi kami nag-aaway, lagi kami nagmumurahan, ganun. Eh, pinababayaan niya, naapakan ng mga... May mga apo kasi po ako kayo naapakan. No? Pag-akit namin sa taas ng agdan, mabaho na yung agdanan ko, kalat-kalat na. Minsan okay lang yung duming makita pero yung naamoy pa, No, yun ang perwisyo kasi kahit malayo ka na naamoy mo. Yung mabaho, pag malayo ka na, di mo naman makikita pero maaamoy mo kahit malayo. Ano bang nangyayari? Ginagala ba ni Berlinda yung aso niya? Dati kinukulong niya sa kulungan, ngayon po pinakakawalan niya na. Magkatabi lang ba kayo ng bahay? Sa baba po siya, sa taas po kami. Pakanan Sa baba. Pasensya na po. Anong sinasabi niya sa'yo pagka sinisita mo na ayan na naman ang mga dumi ng mga aso mo, ganyan? Or mamaya, pero hindi naman nagagawa. Ganon lang yung sagot niya. Ako? Eto na, siya! Ang may-ari ng asong inirereklamo ni Virginia, Berlinda, pasok! Derechahang tanong, Ate Berlinda, totoo bang nagkakalat ng dumi ang aso mo kung saan-saan? Anong nangyari? Bakit pinababayaan mo ang pagkakalat ng dumi ng aso mo? Hindi po, talaga nakakawala po yung aso ko. Ngayon, yung isa nga, nilaso na nga nila eh. May naglaso na ng aso ko Naglalaso isa. ng aso. Hindi ako naglalaso ng aso. Ilan ang mga aso mo doon? Bali po, dalawa. Alaga naman nung anak niya yung aso ko. Minsan pinapakain. Kasi yung anak niya may mga aso. Pero imported, sa akin local lang. Kaya yung akin, wala akong minsan maipakain. Pinagagala-gala ko. Ngayon minsan, siyempre, unahin ko pa ba yun sa anak ko? Siyempre, unahin ko yung anak ko kasi PWD yun, di ba? Oo. Pero ano po yung sinasabi ninyong nilason ang aso? Sino ang lumason doon sa aso? Siguro may nagpakain. Nilagyan ng puro bechin. Nilason. Paano nalaman? Nakita niyo ba yung aso? Nakita ko lang po, pag uwi ko, wala na yung aso ko. Patay na si Quincy. Sino nag-announce? Sino nagsabi? Pero may Tama, nagsabi hindi na ako umigawa. nilason daw yung aso ko. Pero hindi niyo na nakita yung aso. Hindi na, patay na. Pag-usapan natin ngayon, ang problema ng pagkakalat ng dumi ng iyong mga aso raw, na kahit ilang beses sabihin sa inyo, ay hindi nyo ginagawa ng paraan. Eh, kasi naman po ginagawan ko po ng paraan. Minsan pag tinatawag nila ako, yung aso mo, tumae. Nakakalat eh, siyempre natawagin kita. Minsan pag dadakutin ko. Tapos pag minsan ginigising pa nila ako kahit natutulog ako, yung aso mo, tumae, lelen. Ginaganon ako. Siyempre. Minsan, naasal ako. ikaw may alaga eh. Dinadakot. Siyempre, ikaw Siyempre, minsan mag-alaga. nagpapakain ako ng anak ko may diferensya. Unahin ko pa ba yung aso kaysa anak ko? Okay, pero wala ka bang lagayan ng aso mo sa loob ng bakuran mo, Ate Berlinda? Kasi Meron naman po. pinakakawalan niya. Meron. Kaso ayaw ko kasi yung maligalig lang yung aso ko. Kasi ayaw siya. ninyo, pero gusto nyo sa labas. Opo. Eh, nakakaperwisyo. Pero ngayon po, nakakulong na. Nakakaperwisyo po Nakakulong na doon kasi sa labas. naka- Dahil, alam nyo, hindi lang basta meron lang tayong alagang aso, ha? Importante din na alam natin mag-alaga ng tama ng ating mga aso. Okay, Mama pero... Carla, sandali lang, may tatanong lang ako. Medyo nasabi niyo, gusto ko lang mapag-usapan yun. Nasabi niyo, Aling Berlinda, na yung aso niyo, hindi niyo na mapakain, kaya pinapagala niyo lang para kumain sa labas. Tama po ba? Opo, kasi minsan hindi ko mapakain kasi wala rin ako makain minsan. Kaya pag yung anak niya nagpapakain sa aso ko. May anti-rabies ba ang mga aso? Wala, nako. Tsaka hindi nangangagat. Yung aso niyo po, kumakain na sa basurahan. Hindi. Kumakalkal din. Pinakalkal din. Kinakalkal din ang Naghahanap basurahan. ng pagkain. Kal na yun. Yung aso ko hindi nangangalkal ng basura. Pero pag ikaw nakita, dumadambal lang sa'yo, parang nangihingi lang ng pagkain. Ate Mary Jane, bakit mo naman sinugod sa Berlinda nang dahil sa mga aso niya? Kasi po nakakalat po yung aso niya. Totoo pong nakaano sa pintuan namin yung yung tain ng aso niya, naapakan namin. Hindi nga lang po yan tain ng aso man, pati yung drainage nila eh.
may tae na lumalabas, nirereklamo namin, binabaliwala niya. Pasintabi sa mga maagang nanananghalian dyan dahil ito po ang usapin natin, ang mga dumi ng aso, no? Ate Berlinda, totoo ba ito na bakit nangyayari na pati sa harap ng bahay ng kapitbahay ay may dumi? Kasi nga hindi mo yata pinapaano ang aso mo doon sa lugar mo lang. Hindi po, pag alam kong tuma yung aso ko at kahit hindi nila ako tawagin, dinadakot ko. Eh ngayon, Di ba siyempre... hindi mo nga nililigpit? Eh kasi di ba? O sige, subukan mo. Nililigpit ko kahit nililigpit ko. Hindi mo nililigpit, kaya nga nagagalit ako. Si Berlinda po ay merong anak na PWD, may Down syndrome, special child yun. Dapat kailangan mas marami kang panahon doon. Pero una nating naging problema dito ang pag-aalaga ng aso. Mahilig din po ako sa aso. There was a time meron ako 12 aso sa bahay. Ang unang tinatanong, Berlinda, anong purpose mo? Bakit mo gustong mag-alaga ng aso? Hindi po, binigay lang naman po sa akin ng kumari ko yung sa Sampaloc. Binigay sa'yo. Opo. Kasi normally, kahit yung mga kaibigan ko na nagbibigay sa akin ng aso, pag hindi ako kilala, tinatanong, anong purpose mo ng pag-aalaga ng aso? Yun. Kasi may purpose tayo. Gusto nating tratuhin siya na bahagi ng ating pamilya, di ba? Kasama natin sa bahay. We look after the pets, the dogs. Kasi kung tayo ay tumanggap lamang ng regalong aso na alam natin na hindi natin maaalagaan ng tama, magkawawa naman yung aso at maaaring makasuhan tayo. Di ba? Itong pagkakataon na ito, Berlinda, kailangan kang mamili. Sino ang aalagaan mo ng may sapat na panahon? Ang aso mo na pinuproblema ng mga kapitbahay na marites, di umano, dahil lagi nakakalat ng dumi ng aso at natatapakan nila, o uunahin mong alagaan yung anak mo na may Down syndrome na nangangailangan ng espesyal na atensyon buhat sa iyo. Yun ang dapat nating alamin. Sino mas mahal mo? Ang anak mong may Down syndrome o ang aso mo? Pwede mong you let go of the other one, yung aso. Pwedeng ibigay mo o pa-adapt mo yung aso. Pwede. Pero ang mahalaga niyan, magdesisyon ka ngayon dahil hindi pwedeng mapabayaan ang anak mong may Down syndrome. Yung problema mo kay Mona Lisa, ang tingin ko doon, kung ginamit mo ang pangalan niya sa pag-utang ng alak, nang wala siyang pahintulot, hindi yata ayos yun. Tanong, bakit kinakailangang umutang ng alak kung wala kang pera na pambili ng alak? Kung wala kang perang pambili ng alak, edi maupo ka na lang sa bahay, paliguan mo yung anak mong may Down syndrome, suklayan mo, pulbusan mo, and everything, padama mo sa kanyang mahal mo siya. Kesa tumagay ka ng alak. Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Namiss ko na sila. Carla. Oo, maraming salamat sa iyo, ha? Abangan niyo yung mga bago nating episodes sa Face to Face. Hopefully. Ay maipalabas na, ha? Abangan niyo yan. Kung meron po kayong tawag dito, komentaryo doon sa inyong napanood, lalo na yung mga mahilig mag-alaga ng aso. Wala akong makitang magandang rason talaga, no? Kung may alaga kang aso, wala kang maipakain sa kanya, pawawalan mo yung aso para makikain sa ibang lugar at hindi natin magagarantiyahan ang aso pag may nakitang basurahan yan, magkakalkal yan ng basura, nature yan ng aso. Pag nagugutom yan, nahanap ng pagkain yan. Pag nagkalkal na ng basura, andyan na ang rabies. Oo, andyan ang rabies. So, anong gagawin doon sa aso? Kung hindi natin kayang alagaan yung aso, pa-adapt natin. Dalhin natin sa dog pound. Ibigay natin doon at maalagaan po yan. Maihahanap yan ng mag-aalaga dyan sa asong yan. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show ganap ng 10:00 ng gabi. Awitin ni Charlie Door, awiting pilot of the airwaves at 10:09. Magandang gabi, ito ang inyong pilot of the airwaves sa 92 Flight 92.3 Radio 5 True FM. Kasama ko ng buong barkada natin.
hanggang alas 11 ng gabi. Magandang gabi kay Lynn ng Brussels, Belgium na nag-text sa atin. Ang komentaryo niya doon sa ating Pest to Pez, ang comment sa may-ari ng aso, huwag nang mag-alaga kung hindi kayang alagaan. Alam nyo, mahirap talaga, in fairness para kay Berlinda. Mahirap talaga para kay Berlinda dahil may anak siya na PWD, yung may hindi lang autism may Down syndrome. Alam nyo, pag may anak kayong ganyan, dapat talaga lahat ng panahon doon sa batang yan kasi may special need po yan. Kung may alaga ka pang aso, sino unahin mong paliguan, yung aso o yung anak mo? Sino nung papakainin? Sino may priority na makakain? Yung aso o yung anak mo? Pag hindi mo kayang alagaan yung aso, palalabasin mo ng bahayan para humanap ng makakain. Pag humanap ng makakain yan, kung saan basura pupunta yan, pag nakakagat yan, I'm telling you, andyan ang rabies sa English, di ba? Pagkatapos yung mga pupo niya, nagkalat kung saan-saan. Nako, talagang maiinis ka. Ibang amoy niyan. Sa Estados Unidos, ako'y nag-alaga ng 3 aso ko. Isang pug, isang golden retriever, at saka isang Siberian husky. Yon. Pero pag nilalakad ko yan, meron akong dalang supot at saka yung pandampot. Kasi patay ka sa kapitbahay mo pag nakita nilang iiwanan mo yung dumi ng aso. Itanong natin kay litter bag tawag nila doon, Meron silang poop picker, yan, na nabibili nung araw. Andrea Enamoto ng Tokyo, Japan. Tama po, Brother June, kapag hindi kayang alagaan ng aso, ipa-adapt na lamang niya. Kawawa din po yung aso at pinababayaan niya at wala din siyang mapakain. Kawawa naman po yung doggy. I love doggies, sabi niya. Andrea Enomoto, may alaga ka bang aso dyan sa inyo sa Tokyo, Japan? Pag may alaga kang aso sa Tokyo, Japan, paano mo kinakausap ang alaga mong aso? Sa kanila yung Japanese Spitz, di ba? Hindi pwedeng Siberian Husky galing sa Japan. Japanese Spitz. Yan. Paano mo kakausapin yun? Nihongo? Kumbawa. Di ba? Ganun ba yun? Di ibig sabihin, kung naiintindihan ng aso ang Nihongo, ibig sabihin, pwede rin siyang magsalita ng Nihongo. Si Melinda Saspa, hello Dr. Love, magandang gabi po. Sana po yung mga may alagang aso, ikulong nila. Kasi perwisyo po yan. Alin ang ikukulong, yung may alaga? Yung nag-aalaga ng aso o yung aso? Tuwing umaga na lamang po, parati na lamang may pupo sa harapan ng bahay. Nakakainis po talaga. Salamat po. Dapat ipakulong yung ikulong yung may-ari ng aso. Alam mo yan? Alam nyo, hindi kailangan maraming aso. Kailangan yung isa lang na kayang-kaya mong suportahan, kaya mong iparamdam sa kanya na mahal mo siya. Kasi pag ang alagang aso ay hindi nakaramdam ng pagmamahal, salbahe ang asong yan, maniwala ka. Oo. Si Yak Lupena meron pong gustong batiin. Ito'y isa sa mga kaibigan po natin. Nag-text sa atin, sabi ni Yak Lupena, magandang gabi po, Brother June. Pakibati naman po ng happy birthday ang isa sa mga doctor lovers sa Pasay, si Lori Feria Flores and Gracia Cancino. They are celebrating their birthday tomorrow, September 4. Ayan. Happy birthday! Paano yan? Birthday nilang kayo ng birthday. Wala naman kaming nararamdaman. Ay, nako. Aabangan kong birthday, September 8. Anong araw ba yung September 8 papatak? Yun ang birthday na palagi kong inaabangan taon-taon. Kahit walang handa, kahit walang chapageti, walang hotdog, walang barbecue. Sunday ba papatak talaga? Ay, edi either maatras yan ng Sabado or ilalagay ng Lunes. Kasi birthday ni Mama Mary sa September 8,
And if it falls on the Sunday, hindi pwedeng i-celebrate yan ng Sunday because Sunday is the Lord's Day. Para sa Panginoon yon. Either iatras yan ng Sabado or ilagayan sa Lunes. Ayun. Si Sol Owera de los Reyes, sabi niya, nako, kung may alaga ka sa loob ng bahay ninyo, nasa loob ng bahay. Di ba? Kailangan nasa loob ng bahay kung mag-alaga kayo ng aso. Lina Ho, magandang gabi po buhat sa Plaridel, Bulacan. Si Lori Feria Flores ay buwabati po ng magandang gabi at hindi niya sinasabi sa kanyang text na bukas ang kanyang birthday. Kaya Lori Feria Flores, hindi ganong kalayuan ng Pasay dito sa Mandaluyong. Pwedeng maramdaman ang birthday mo. Di ba? Kahit spaghetti, pwede na yan. Di ba? Ipapagrab? Nakakaya naman. Kakaya naman. Ipagrab pa yung barbecue. Gusto ko sa barbecue, maraming taba. Di ba? Yun. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Magandang gabi at happiness din. Chato Sakluti, magandang gabi sa iyo, ha? Lance Abilion, nagpaparamdam po buhat sa Sampaloc, Manila. Magandang gabi kay Joy Acera Masinas. Hoping Dr. Love ma-notice mo ko. Notice kita. Joy Acera Masinas. Maraming salamat sa iyo, ha? Si Sherry Picho ng Seattle, Washington, nagpaparamdam. Shout out kay Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. Rosan Monfort Oronos. Magandang gabi ho. Pa-shout out po, Madam. Ako? Madam? Mali ka yata ng pronouns. Papatayoin kita ng 2 hours. Maribel Laguda, magandang gabi po. Wilfredo Sayo, Dr. Love, pa-shout out po sa asawa ko na nagla-live po ngayon. Mary Ann Kizana at sa dalawa ko pong anak si Mark and Princess. Nagla-live, ibig sabihin, baka nagla-live selling. Nagbebenta siguro ng kung ano man chuba-chendes yan. Okay, magandang gabi kay Rosan Monfort Oronos na nabati natin kanina. Alan A. Hungko ng Kuwait. Good evening, my friend. Buhat po sa Hong Kong, si Carmelita Lina Neira, si Sally Estabilio Rogeria. Sana po minsan makatawag po ko sa inyo. Ang ganda po ng boses nyo. Gabi-gabi po ako nakikinig at nanonood sa inyo. Salamat po, Sally. Sana mapasyal din kayo dito sa ating himpilan, di ba? Buhat sa Brussels, Belgium, kay Lynn. Hello, Dr. Love. A blessed Tuesday. Greetings lang po to my young lady, Nathanie Luna. Nag-start na po ang big school niya, first year high school, Imelda Institute of Brussels, Belgium. God bless po buhat kay Lynn Verdreng ng Brussels, Belgium. Si Lina ho buwabate. Christian Yabut ng Navota City ay buwabati po ng magandang gabi. Palagi raw nakatutok sa programa natin. And of course, si Estrelita Maranan. Good evening po. Batiin din natin yung sumulat at naglapat ng musika ng napapakinggan yung theme song ng Dr. Love, si Robert Maranan. Maraming salamat sa inyo. We have 18 minutes after 10 o'clock, mamaya po ay ating tutunghayan ng isang liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Si Andrea Inamuto, alam mo talaga nakikinig sa atin. Sumasagot si Andrea dun sa tanong natin, kung siya ay mayroong alagang aso sa Tokyo, Japan, paano niya kinakausap ang alaga niyang aso? Nihongo ba o Tagalog? Di ba? Ang sagot niya, Brother June, may alaga ako, may doggy po ako. At Japanese language po kinakausap ang aking doggy. Ang kanyang aso pala ay miniature schnauzer. Yun. Miniature schnauzer. Ganda yun. Gayon, malikot yan. Oo, malikot yan. Pero ako, kung papipiliin mo ko talaga, Jake, gusto ko yung golden retriever. Napakatalino, napakabait. Nung yung aking anak
3 years old pa lamang, sinasakyan niya, ginagawa ng kabayo yung aking golden retriever. Napakadaling umintindi, very intelligent golden retriever. Yun nga lang, medyo may kamahalan na ngayon dito. Di ba yung dating producer ko, anong pangalan noon? Nalimutan ko na yung nag-abroad. Meron siyang kennel. Si Kenneth, oo. Meron siyang kennel. Hindi ako nakabili ng aso sa kanya. Pero yan ang business niya, no? Kalibangan na yan eh. Ganoon. Okay, 23 minutes after 10, balita ko sa aking anak, malakas daw ang ulan sa labas ngayon. Bandang alas 10, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Sa ating mga kababayan po, pakakaingat po tayo. At ako'y nagtataka lamang Tataka lamang po ako dahil napakaraming pondo para sa flood control program ng mga LGUs. Saan kaya napupunta ang mga pondong yan? Napupunta kaya doon sa, baka naman nadadivert. Nagtatanong lang po, di ba? Na baka nadadivert. Kasi kung napupunta yung mga pondong yan na malalaki sa mga flood control programs, siguro mababawasan ang ating pagbaha. Hindi naman gaanong kalakasan ng ulan ngayon di ba? Hindi kagaya ng Yolanda yan, Hindi gaanong kalakasan, pero grabe, ang dami ng may baha. Di ba? Inagos ng baha sa bulsa ang pera. Ay talaga. Kaya nga, di ba? Ang sabi nga po, mga kapatid, di ba? Balitang-balita yan. Ang ating bansa raw ay number 1, kung hindi man nasa top 10 ng mga corrupt na mga nagpapatakbo ng gobyerno. Di ba? Mahigit 10 bilyon nawawala in a matter of 1 week. Bueno, kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa 92.3 Radio 5 True FM alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mamaya alas 10:30 atin pong itatampok ang isang liham kasaysayan at mga suliranin na ipinadala po sa ating programa para mapag-usapan natin at pabigyan natin ng counseling. Kaya kung sakali man po na meron kayong mga problema, meron kayong mga liham kasaysayan, pwede po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment po kayo sa ating live stream. Kung gusto po ninyo, pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 86315788 at 86316674 para po sa ating live counseling. Isisingit ko na ngayon, Sisingit ko na lamang doon sa mga gusto pa pong humabol sa ating pilgrimage sa Marian European Pilgrimage. Ibig sabihin yung mga famous Marian shrines ay papasyalan po natin sa October 5 hanggang October 21. Ilan dito sa mga papasyalan natin, pupunta po tayo sa Fatima, Portugal. Pupuntahan po natin dyan ang apparition site ng Our Lady of Fatima. Yung mga apparition kung saan napakita ang anghel, Angel of Peace, dito sa 3 batang visionaries. Magtutungo tayo sa Avila para makita natin ang monasteryo ni Santa Teresa de Avila. Pupuntahan po natin ang Madrid, Saragossa, Barcelona, anong tawag dyan? Our Lady of the Pillar. Pupuntahan po natin yan, Shrine of Our Lady of the Pillar. Magpupunta tayo sa Lourdes, France. Pupuntahan natin sa Nevers ang visionary ng Our Lady of Lourdes na si Bernadette Subiru na hindi po naagnas ang kanyang katawan. Siyempre, pasyalan natin sa Paris. Sasakay tayo sa boat sa Seine River. Magpupunta tayo sa Notre Dame Cathedral na naibalik na ho sa kaayusan. And ang panghuling destination po natin, tayo magtutungo sa Shrine of Padre Pio sa San Giovanni Rotondo sa Italy. Pagkagaling po natin sa St. Peter's Basilica para makipagkape lamang po ako. At matagal na kaming hindi nagkikita ni Pope Francis.
magkakapilang kami. May dala na ho akong 3-in-1 coffee. Iinumin namin, di ba? Yan. Pwede kayong tumawag kay Edna Calleja. Mag-inquire kayo para makasama po kayo at kasama ho ako dito hanggang the 21st of October. Si Edna Calleja ay nasa maaari niyong tawagan ngayon or mag-text kayo sa kanya for inquiries 0925-752-2230 0925-752-2230 at doon po sa mga makakasama natin, makipag-ugnayan na po kayo kay Edna sapagkat isinasaayos na po ang ating application sa visa para sa ating Schengen visa sa Embassy of Spain. No? Ako'y finally bukas makakakumpleto na ako. Makakakumpleto na ako dahil sa Friday ang ating interview. Anyway, yun po. Tawagan lamang po ninyo si Edna Calleja, 0925-752-2230. Ano yun, Jake? Ano yung sabi mo? Oo. Inapura ko nga si Ma'am Cherry dyan sa Certificate of Employment na yan at hahanapan ako sa embassy. Anyway, sige ho, babalik tayo. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Oras alas 10:36 ng gabi, narito ang liham kasaysayan na ating tampok sa gabing ito sa ating palatuntunan buhat kay Glenn ng Calgary, Alberta, Canada. Dear Dr. Love, greetings from Canada. Thank you for giving us a show like yours, and it makes us feel at home. My name is Glenn. I am 32 years old and single. Mula po ako sa Davao City. Ulila na po ako sa ama when I was in second year college. Nagtapos po ako ng kursong Financial Management at nakapagtrabaho naman po ako ng 5 years in 2 different companies in Davao. Then I decided to work in Canada with the help of a fellow Davaoenyo who was able to put up her own health and wellness company. Mahirap talaga sa simula, Dr. Love. Super tipid sa allowance. Tumira po ako sa maliit na kwarto na nasa basement at walang bintana. Kumayod ako sa pamagitan ng pagkakaroon ng 3 iba't ibang trabaho para lamang po kumita hanggang sa nakaipon. After 3 years of hard work, nag-aral ako at nagtapos ng 2 courses dahil sinamantala ko ang magandang education offers at scholarships nila rito sa Canada. Not too long, kinuha ako sa health and wellness company ng friend ko at isa ako sa pinagkakatiwalaang namamahala nito. Dahil po sa magandang record ko rito sa Canada, may mga kababayan na rin akong natulungan para makapasok o makapagtrabaho dito. Super saya ako dahil sa wakas nadala ko na rin dito ang 2 kong kapatid at ang nanay ko. Dr. Love, malaking pasasalamat ko po sa Diyos dahil unti-unting natutupad ang pangarap ko. Mahirap ang pinagdaanan ko pero nakayanan ko dahil sa determinasyon at pagpupursige at matinding dasal sa itaas. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ko sa mga kababayan nating gustong maging OFW. Huwag po silang sumuko, magsumikap lang sila and sooner or later, they will reap what they sow. God knows the desires of our hearts and He also knows how to reward us and answer our prayers. There may be times when we don't get what we want, but this is not God's rejection. It is God's redirection, leading us to the best path. Dr. Love, mahaba po sana ang kwento ko, pero dito ko na po muna wawakasan. Basta ang gusto ko lamang po, ma-inspire ang inyong viewers and listeners not to give up, no matter what field they're into or wherever they are.
darating ang panahon, matutupad nila ang mga pangarap nila. Salamat po, Dr. Love, at sana ma-meet namin kayo once na makapagbakasyon kami sa Pilipinas. May God bless you always. All the best, Glenn ng Calgary, Alberta, Canada. Maraming salamat sa iyo, Glenn ng Alberta, Canada. Si Glenn ay isang Davaoenyo at nang banggitin niya na siya ay galing sa Davao, naalala ko yung mag-inang pilgrims natin na kaibigan ko na talagang ipinagmamalaki ko. Si Mami Lorleen Gonzalez na dating teacher, retired na po siya. At yung kanyang anak na lalaki na si Amadeo Giorgio Gonzalez, Amadeo Guy Giorgio Gonzalez. Ay ilang beses na naging pilgrim ito, and they are from Davao. At talagang mga hardworking, matsatsagang mag-aral. And ang isang bagay lang na napuna ko, yung upbringing ba ng mga magulang ni Amadeo Giorgio Gonzalez sa kanilang mga anak. No? Makikita mo yung kapayapaan sa isipan at sa puso ni Giorgio Gonzalez. Makikita mo yung uri ng pagpapalaki ng mga magulang. When you look at Mami Lorleen Gonzalez, she's prim and proper. Wala kang madidinig na pangit na salita na nanggagaling sa kanya. Palaging nakangiti. At, napakainhin na, parang Pilipinang-Pilipina talaga. The true image of a true Filipina, si Mami Lorleen Gonzalez. At ito ay makikita natin sa bunga ng kanilang mga inalagaan, mga pinalaki, kagaya ni Giorgio. Nabanggit ko lamang dahil napakataas ng respeto ko dito sa maginang ito sa Metro Davao. Dahil nabanggit ni Glenn na siya ay taga Davao City. Mga hardworking po talaga ang mga taga Davao. Glenn is now 32 years old at nakapagtapos siya ng 2 kurso dahil meron pong education offers, scholarship sa Canada, at he grabbed the opportunity para makakuha ng 2 kurso at magamit niya ito bilang sandalan niya sa tagumpay na kanyang pinapangarap. Pero ang tagumpay po, sabi nga ni Glenn, ang tagumpay po ay hindi natin pinipitas lamang ng gusto natin. Pinaghihirapan po talaga yan. Can you imagine? Ako, I can relate to Glenn. Nung siya ay nagsisimula pa lamang, tinipid niya yung allowance niya at siya'y tumira sa isang maliit na kwarto sa basement ng isang bahay na walang bintana. Can you imagine? Doon lang siya. Naghanap lang siya siguro ng matutulugan, no? Baka mabuti pa yung buhay ko nung ako'y nandun sa California dahil nakaupa pa kami ng apartment. Diba? Itong si Glenn, baka umupa siya sa isang basement. Alam niyo, yung sa ilalim ng bahay, tapos walang bintana. Siguro nga, kung mainit, di mainit din dun sa loob, ano? Kung malamig sa labas, mainit pa rin dun sa loob. Pero pinagsikapan niya yan at positibo ang kanyang pananaw na darating ang panahon na maaabot niya ang kanyang mga pangarap. Ngayon, ay inaani niya ang mga paghihirap niya sapagkat naisama na niya yung kanyang 2 kapatid at yung kanyang ina ay nando na po sa Canada. Sa mga Filipino, sa mga OFW na mga nakatutok sa programa natin, napakaraming mga OFW na mga nakikinig sa atin sa ibang bansa. No? Finland, Kuwait, United Arab Emirates, sa Italy, marami pang lugar. Brussels, Belgium, sa Canada, sa Amerika, ang daming mga OFW na mga Pilipino. Mahirap po talaga. Ang sa akin, ang palagi kong sinasabi sa mga OFW, bigyan nyo ng schedule at programa ang buhay nyo.
Huwag niyong pangarapin na ubusin lahat ng dolyar dyan sa bansa na inyong kinaroroonan. Kung kayo ay nasa United Arab Emirates, hindi po ninyo mauubos ang dolyar dyan. Maraming dolyar dyan na paghihirapan niyong kitain para ipadala sa inyong pamilya. Priority pa rin ang pamilya, lalo na sa may mga pamilya na sa kanilang mga anak. Priority po ang inyong mga anak. Kung magagawa ninyo na magbigay lamang ng takdang panahon sa inyong paghahanap buhay para makaipon kayo o mapag-aral ang inyong mga anak habang kayo naririyan, hindi po maaaring sa habang panahon ay nandyan kayo at nakahiwalay kayo sa inyong mga anak o sa inyong asawa. Ang mahalaga po, priority ang inyong pamilya. Katulad nitong si Glenn, wala pa naman siyang nabanggit na asawa niya, kaya isinama niya yung kanyang dalawang kapatid at kanyang ina. Yung ibang mga OFW, may mga opportunities na madala ang kanilang pamilya sa ibang bansa. Yung aking manugang, yung kanyang mga anak, at yung kanyang asawa ay nadala na niya doon sa United Arab Emirates sa Dubai. At nandun na, magkakasama na sila. See? Every 6 months, bumabalik sila rito para, requirement yon sa immigration. Pero, ang mahalaga, magkakasama sila. Alam niyo, napakalaking tulong para sa isang OFW na makasama ang asawa niya doon sa lugar kung saan siya nandoon at nagtatrabaho. Nakita ko yan kasi nung wala pa yung aking anak na babae, yung aking manugang, pinapasyalan ko sa bahay niya sa Dubai. Kadalasan kumakain na lamang siya sa labas, sa restaurant sa labas, bago umuwi ng bahay. Otherwise, pag uwi niya ng bahay, mag-iinit pa siya ng ulam, magsasaing pa siya and things like this. Ang tagal. Pag nandun yung kanyang asawa at nandun yung kanyang mga anak, pag uwi niya ng bahay, may mainit na sopa sa mahihigop, mainit ang pagkain, at makapagpapahinga na siya. Yan yung mga pangarap ng mga OFW na nandyan po sa ibang bansa. Sana nga makuha natin ang pamilya natin. Sana nga yung mga anak natin na maipagsama natin dyan sa ating pinagtatrabahuan para makita rin nila yung mga ibang lugar na nakikita natin at mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Para sa iyo, Glenn, maraming salamat at paanyaya namin sa mga OFWs na mga nakikinig sa programa natin ngayon sa ibang bansa, baka meron kayong mga kasaysayan ng tagumpay na magbibigay ng inspiration sa kapwa natin OFW na mga nagtatrabaho at nawawalan na ng pag-asa. Pwede po kayo magpadala sa ating palatuntunan. Wala tayong email address, no? But pwede po ninyong ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger ang inyong liham kasaysayan or mag-comment po kayo sa ating live stream at aming pong bibigyan daan ang inyong liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Waiting ito, pansamantala tayo po ay magpapaalam na. Sana po ay naging makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Magbabalik po ang inyong lingkod at ang buong production team ng Dr. Love Radio Show bukas ng gabi 9:30 hanggang 11:00. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating producer, Jake Bakud, si Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician, si Rome Ortigas, na unti-unti na pong tumutubo ang buhok sa ulo, ang ating Orad operator, Mike Santillan, at ang ating PA at avid operator, Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.